Nakatutak na flights po na kansela o na-divert mula sa Ninoy Aquino International Airport itong Sabado matapos masira ang isang importante kagamitan nila doon na mahalaga para gabayan ang mga piloto sa kanilang paglapag at pag-take off sa paliparan. Kaya ang resulta, mga pasahero na bigla at napilitang matulog sa mga upuan at sahig ng mga terminal ng NAIA. Ang tanong, sa mga ganitong pagkakataon ba may habol pa ba ang mga pasahero na naabal ng husto ng canceled flights? Yan ang ating tatalakayin ngayon kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa iyo, Lynn. Ang hindi lang nakansela ay ang birthday ni Suzy. Of course, but everything else was na ang dami talaga natulog sa sahig, kawawa sila. So, Attorney, may habol ba yung mga pasahero na abala sa mga flight cancellation tulad na nangyari sa NAIA? Well, sa alam ko sa ilalim ng batas natin, wala namang liabilidad ng airlines dito dahil nga ito ay isang tinatawag na fortuitous event o isang pagkakataon ng force majeure. Of course, iba po ang usapan ko ang dahilan ng canceled, delayed, or diverted flights ay dahil sa kapababayaan ng airline. Halimbawa, kung hindi sapat ang maintenance ng mga aircraft, kaya hindi ito nakalipad. Pero kung ang sitwasyon ay ready na ang airline na lumipad pero hindi sila nakalipad dahil nga nag-breakdown ng navigational system na hindi naman nila talaga kontrolado, ay hindi nila pananagutan ito. And this is a general provision in contract law, walang pananagutan kung isang tao, kung ang dahilan kung bakit hindi niya magampanan ng kanyang obligasyon ay dahil sa isang fortuitous event, yung tinatawag natin isang pangyayari na hindi inaakala, walang partisipasyon ang tao sa pangyayaring to, at ang effect nga ay hindi niya magawa ang kanyang obligasyon, wala siyang liabilidad. Wow, ganun na nga, Attorney. Walang kasalanan ng mga airline dito. Pero sana man lang ay binigyan nila ng pagkain, inumin, at matutulugan yung kawawang pasahero sa NAIA. Sa sahig na lang nga talaga sila natulog, diba? Wala pang libreng pagkain. Alam naman natin nga, napakamahal ng pagkain sa airport. Paano na yun? Totoo yan, talagang mahal, sobra. Pero since wala namang batas na nagsasabing may pananagutan na pakainin, painumin, bigyan ng hotel voucher, dahil nga fortuitous event to, hindi pwedeng pilitin yung airline. Wala silang obligasyon. Of course, nakikita naman natin yung ibang airline, kahit na hindi nila kasalanan, napakaganda ng trato nila sa mga pasahero. But of course, that is a marketing scheme to ensure passenger loyalty. Correct. Pero usually nga kung budget ang airline ninyo, hindi nila ginagawa. Kaya nga budget Pero iba yung sitwasyon kasi nga wala tayong batas. Itong recent ashfall, sa Iceland. yung volcano sa Iceland na ang daming nakansela na flights all across Europe, nakita natin na yung iba napilitan. But this is because merong batas sa European Union na pag sa mga kasong ganyan, they are required they're obligated to by help. law to give sustenance, aid, nourishment, and hotel accommodation. Hotel rooms. Oo, kaya yun lang, pero umaangal yung mga airlines kasi sa haba-haba ng panahon, malulugi naman daw sila. Totoo din naman, di ba? Hindi naman nila kasalanan. At milyones talaga yun nawala sa kanila because of that. Pero, yun nga, dahil may batas, pwedeng i-enforce. Pero sa atin, wala. So I guess the main answer here is dapat palitan yung rules natin o yung batas natin or kahit paano, just Or to siguro tweak it sa a bit. airline, sabi naman nila kahit na tubig man lang daw sana. Diba? Kaya na nila yun siguro. Well, I'm sure sana'y marami po kayo napulot na impormasyon legal, pati sila, sa talakayan natin this morning. Makuha sa parinig man lang. Oo, maraming salamat, Si Attorney. Suzy, baka makuha sa parinig, di ba? Konting pakain, tubig. Happy birthday, Suzy! Bukas patinapay yan. I'm sure. Plus, peanut butter. Okay, malapit na sumayaw si Suzy. Diyan lang kayo. Balik agad ang unang hirit. Pole dancing to. Kasama si Attorney.